andito tayo sa bahay. So, wasak na naman itong motor natin. Ayan. So, nakapansin nyo, stock water pump pa siya. Pero ang gagawin natin is electric water pump na. Ayan. So, naguhitan na natin yung bubutasin natin para sa paglalagyan ng water pump. Diyan natin siya ilalagay. So, ito yung papasok ng makina. Ayan. So, ang gagalawin lang natin dyan yung papasok ng makina. Yan, tapos ito yung ating Bosch pump. Kailangan Bosch ay kakabit nyo. Tapos ito yung pantakip sa water pump. So ikakabit na natin to. Yan, so ito na. So check nyo lang yung o-ring. Lalagay nyo lang yan dyan. Dito lang yan. Basic na basic lang to. Yan, tuturnin nyo lang. Yan na ito. Dito yan. Ikot-ikotin nyo lang. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos, may ano yan, may spacer yan. Para dito. Ayan. Dito, tsaka dito. Yun lang yan. Simple lang yan. Ayun o, yan. Maandar na. Okay na, nag-check na tayo. Walang leak. Ito yung water pump. Ayan. I-strap na lang natin yan. Ang ginalaw lang natin dyan, itong papasok sa makina. Ayan. So may problema tayo. Bumabagsak yung temperature pagka umandar yung pan. Ayan, maandar yung pan, bumababa yung temperature natin. So ang gagawin natin dyan, pagka hindi tumataas yung temperature, makatakpan natin itong isang side na to. Or doon sa side na yon. Kung mapapansin nyo sa mga race bike, may mga tape yan. Kasi bumabagsak din yung temperature nila. Kasi dapat yun, nasa 95 ang temperature. So ito dapat mapa-stable natin to sa 95. So yan, bagsak yung temperature natin. Kanina nasa 85 yan. Tapos nag-on yung pan natin, biglang bumaba ng 77. So ang paraan natin dyan is takpan na lang yung radiator. Pero testingin pa natin pagka running na. Sigurado to pagka running na to, mas maraming hangin ang papasok sa radiator, lalong babagsak yan. So parang ginawa ko rito sa sniper, ito tinanggalan ko ng fan kasi bumabagsak yung temperature talaga na ito. Nagse 75 to pagka nagsabay yung fan, tapos na ng hangin, na hihipa ng hangin yung radiator. So yun, okay na yung ating installation ng electric water pump. So safe naman to dahil sa Mio pa lang ginagamit na namin yung ganyan. So yung ginawa kong wiring dyan, yung pan ay yung etong ano ba tawag to, water pump, hindi siya undercut, i-on mo yung susi. Pero itong pan mag-on yan kasi ang turn off niyan is 75. Mamamatay yung pan. Medyo mataas kaya hindi pa siya mamamatay. So itong pump natin, hindi umaandar yan dahil patay yung makina. Ganun ang ginawa kong wiring. Takip sa sa Shopee ko lang nabili yan. Hanapin nyo lang water pump cover Aerox NMAX. Ayan. Yun na lalabas, mura lang yan. Meron si Cardinals niyan. Pero yan na lang, okay na yan. Hindi ko na makita yung kay Cardinals, kaya yan lang. Ayan. So yung naririnig nyo parang sumasagitsit, yung pan yun. Pero itong water pump, patayan. Hindi yan nagpapump, yan may steady. Pero paandar natin kung kita kung iikot yung tubig. So ngayon pa lang. Ngayon pa lang siya na-activate na yan. Nag-vibrate na. So ito yung switch ng ating pan. Yan, auto pan on yan. Naka-relay yan. Kailangan yung mga relay na gagamitin nyo dyan is may flyback diode. Kasi delikado yung ECU natin. Alright. So yan lang muna ang ating semi-upgrade sa ating motor. Sana nagustuhan nyo yung ganitong setup. Pagka gagayahin nyo, no problem. Kaya lang inabot ako ng gabi. Kasi itong pinagputulan ko, nabitin na. Hindi na abot dun sa water pump, ang layo na. So bumili pa ako ng isang metrong ganito na bago dito sa side na to.
sa papasok ng makina. Yan. So, yun lang yan.